Yo, what's up guys? So magandang oras po sa inyong lahat. So kita nyo yung ambience po natin, medyo iba, medyo ma-nature po tayo ngayon. Mga sangkay at andito po tayo sa probinsya, no? Ayun nga po, magandang oras po sa inyong lahat. At ngayon nga po pag-uusapan po natin mga sangkay itong impact ng nangyari doon sa Tacloban, no? Na ngayon ay nagiging usap-usapan po ito mga sangkay, yung batas po natin talaga nga namang may kailangan ayusin. Lalong-lalo na po sa mga minors, mga sangkay, na gumagawa po ng kakilakilabot na gawain mga sangkay. At ngayon, may nangyari nga po doon sa Tacloban, marami ang nakaka-realize na mukhang may kailangan pong ayusin sa batas po natin. Ngayon kasi, mga sangkay, may na-discover po tayo, no? Kumakalat po ito ngayon sa social media. Kaya nga lang, ito ay salitang waray. Conversation po ito mga sangkay ng dalawa, no? Bago po nila lusubin yung eskwelahan. Ito po yun mga sangkay. Ito yung mga conversation nila. Kaya nga lang, i-explain ko na lang kasi nga po, waray-waray po yung salita. Hindi nyo magigets kapag inano natin to, binasa lang po natin. So, lumalabas po dito, sa dalawang batang yon mga sangkay, yung naka-black, no? Yung nakaitim. Teka lang, hanapin po natin mismo yung picture ng dalawang yun mga sangkay. Kasi mahalaga po na maipakita po natin to. Kasi nga po, by pambihira, ang dami na pong nangyayari sa ating bayan na maraming beses na po naganap ang kahalintulad po nitong gawain. Na may mga gumagawa po ng ganitong klaseng kalokohan pero hindi po napapanagot ng gusto yung mga may sala dahil nga po protektado mga sangkay. Kaya nga po itong si Ramon Tulfo ay nagsalita na nga po mga sangkay at sinabi po niya na ang dahilan daw po itong si Kiko Pangilinan daw po talaga yung kumbaga pinaka-reason kung bakit po kumbaga napapabayaan itong mga gumagawa ng kalokohan. So hinahanap po natin ng conversation na yun mga sangkay. Itong picture ng dalawa. Kasi nga po, talagang ang tindi ng mga pasabog ngayon eh. Tungkol po dito. Ayun, nakita na po natin. Eto po mga sangkay, akala po ng iba, no? Dalawa po ito sila, 'di ba? Ito yung isa. Ayan. Ito yung isa. Akala po ng iba na itong mukhang ano ba? Paano ba natin i-describe? Nakanto ko tong taong to. Basta ito siya, akala po ng iba, sa yung parang utak mga sangkay sa gagawin nila. Pero sa conversation nila, lumalabas na ang utak, no, sa gagawin nila ay ito po. Alam po niya yung batas mga sangkay, lalo na po yung sa batas po natin na mayroon po silang karapatan at mailulusot lamang po sila dahil nga po mga minor de edad pa, no? Ayan po mga sangkayo, siya po sa conversation na ipinakita ko po sa inyo, siya po yung nag-uudyok na gawin na nila. Yung isa po mga sangkay, yung kasama po niya, tila baga kinakabahan pa po sa conversation nila na parang gustong umatras. Pero mga sangkay, pinagmamadali po siya ng batang yun. Yung naka-black. Yung may tita na pulis, mga sangkay, kung saan sinasabi nga po na doon kinuha daw po yung kanyang weapon na ginamit po mga sangkay sa kalokohan. So talagang nakakakilabot itong isiniwalat ngayon mga sangkay at lumalabas po sa report, no, sa conversation na yon na ang ginawa po nila nasa ano talaga, kumbaga planadong-planado po. Hindi po yung tipong binuli sila kasi 'di ba? Sabi nila, binuli mga sangkay. Wala pong ganong eksena. Kasi kung pagbabasihan po nila dito, yung conversation nila na buo, mga sangkay, plinano nila.
na parang nangtitrip lang po sila, nagtatawanan lang po sila dito mga sangkay. Ayun oh, tingnan po ninyo. Sabi po ng nakaitim na bata, yung parang mas bata pa po siya doon mga sangkay, di ba? Sabi po niya, I just realized if we get caught and placed in juvenile, we could participate and change. Sabi po niya mga sangkay. So, okay lang daw po kahit masakote sila kasi may batas naman po na juvenile at yun po yung magiging ano nila, sandalan mga sangkay para po makalusot. Kaya pala mga sangkay, nakaraan lamang o kahapon, nag-post po mga sangkay itong si, nag-post po itong si Ramon Tulfo. Ayon po sa kanya, mga sangkay, ito, pinag-usapan na po natin ito kanina, pero ayon po sa kanya, ito ang senador na nagpasa ng Juvenile Justice and Welfare Act na nagpapawalang sala sa mga minor de edad na gumawa ng krimen. Kahit ito'y kahindik-hindik. Ayan po, pinost po niya mga sangkay, si Kiko Pangilinan. Kaya nga po ngayon, marami po ang nakaka-realize na itong si Robin Padilla ay talagang, tama yung gustong gawin ni Robin Padilla. Alam niyo, sabi ni Robin Padilla, mga sangkay, no? Sabi po niya dito, eto, marami na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating mga kabataan. Mayroon ito, hindi ko na lang babanggitin yung mga karumal-dumal na gawain mga sangkay. Basta ito, nagbanggit siya ng mga ginagawa ngayon ng mga ito. Ito na naman, sabi po niya, latest na naman. So, ang dami na pong nangyari ng mga kalokohan nila at talaga nga namang kahindik-hindik na gawain. Tapos ito may bago na naman doon sa Tacloban. Kaya sabi po niya, kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman ninyo ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. I-amend na natin yung juvenile na yan. Kasi talagang ang dami na Hindi lang dito sa Pilipinas na mayroong ganyan, yung edad. Binababa. Dapat na natin gawin yan ngayon na. Diba? Anong hinihintay po ng mga senador po natin? Isi-share ko po mga sangkay, no, para po malaman po ninyo. Isi-share ko po yung conversation. No, I'm sure may mga nag-translate na po doon. Hanapin niyo na lamang ko po sa Facebook account ko, yung official account ko yung may blue badge, yung verified account. Check nyo po doon, basahin nyo po. Medyo mahaba-haba yung conversation nila. Basta ang nangyari doon mga sangkay, tinakas lamang po nila yung mga ginamit po nilang pagpapatumba doon sa eskwelahan mga sangkay. Tinakas lamang po nila. At malinaw mga sangkay na yung nakablock po talaga yung nagpupursige na gawin na po nila. Kasi ayon nga po sa kanya, protektado sila. Alam mo, sabi pa po niya, kahit naman daw po sila kunin ng otoridad, aalagaan lang naman daw po sila. At ang gagawin lang nila, susunod lamang po sila sa kung ano yung sistema at programa at pagdating po nilang ng 18 or 19 hanggang 21, makakalaya din po sila kapag nagpakabait sila sa loob. Pero yun yung mga sangkay, ganun pong plano, ganun pag-iisip ang mayroon po sila. So mga sangkay, talagang kailangan na pong kumilos si mga senador. At iwanan nyo na po yan si Kiko Pangilinan, anak ng tokwa yan. Kita nyo ang nangyayari ngayon. No, nakaka-realize ang marami na tama si Robin Padilla. Mismo si Ramon Tulfo nagsalita na. 'Di ba? Na dahil po kay Kiko Pangilinan, ang lalakas ng loob. Ito ang matindi po dito, wake up call po ito sa lahat mga sangkay, no? Sa lahat ng mga mambabatas. Itong mga tumira po doon sa Tacloban, alam po nila yung batas. Alam po nila kung anong mangyayari sa kanila na hindi po sila gagalawin. 'Di ba? So, ano pang hinihintay ninyo? Ang bihira, Pasko. Hihintayin nyo pa ba na may mas malala pang mangyari bago kayo kumilos? Pambihira yung iba, pinagkakamalang kaming mga DDS kasi inaano daw namin, kinukontra namin si Kiko. Anak ng tokwa naman. Marami kaming mga pro-government ang nagsasalita. Pero hindi ibig sabihin nun, may political na kami, mga sangkay.
Sinasabi po natin ito kasi lumalala po yung sitwasyon. Pansinin nyo ha, ang daming balita, sunod-sunod, ngayon lang, kahit ngayong linggo. Sino ang involved? Sa mga eskwelahan. 'Di ba? So ano pang hinihintay ng mga mambabatas? Kita nyo ha, kung may batas po tayo doon, hindi na po hahantong mga sangkay sa ganito. Kung umabot po, halimbawa, sabi ni Robin, gawing 10 years old, na hanggang 10 years old yung pananagutan sa batas, ako mga sangkay, nag-agree ako doon. Kasi, hindi naman ibig sabihin nun na lahat ng, ikukulong na. Hindi po, mga sangkay. Parang malabo nga po yun umabot doon. Pero just in case, no? At least meron po tayong maayos na batas na makikita po nila na, oy, bago pala natin gawin to. Ngayon, matatalino na yung mga bata, mga sangkay. Alam na po nila yung batas dahil may social media. No, alam na po nila eh. Kita nyo mga sangkay, high school. 'Di ba? Alam po nila yung patungkol sa juvenile. Sino mag-aakala na ganun po sila aktibo sa ganun? 'Di ba? Ganun po sila katalino, mga sangkay. So ngayon, ano mangyayari sa dalawang 'yon? Ano? 'Di ba? Aalagaan lang, pababaitin. Paano sila matututo? At papaano yung mga susunod pa? May mga gagawa pa po nito, mga sangkay, kung wala pong mas matigas na batas at may pangil na batas tungkol dyan. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.